Hello, hello, Scorpio Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong bonus reading for rest of 2025. So Scorpio, ito po itatakbo from July to December of this year for the last 6 months ng ating taon ito bago tayo tumulay ng 2026. So Scorpio, ito nakagawian ha. Kung naman lang yung makaresonate ka and leave the rest. Yung pong iba impormasyon ay para po sa ibang Scorpio yun. Kaya relax ka lang. Enjoy our reading for today and use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages na kalob sa iyo ng iyong spirit guides sa ating reading for today. So Scorpio, thank you again for your generosity and kindness. Salamat po sa mga nagdo-donate and also for not skipping the ads. Maraming salamat po sa inyong tulong, suporta po sa ating channel every time na meron po tayong reading for Scorpio dito po sa James Tarot PH. So Scorpio, thank you again for not skipping the ads. So ano naghihintay sa inyo ngayong rest of 2025 from July to December? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Death card. Ooh, transformation. Beautiful. In the area of what you want, you have the Knight of Pentacles. In the area of what you need, you have the Queen of Wands. In the area of what's affecting your current energy, of the Nine of Cups. Wow, Scorpio, kung alam mo na, kung lagi ka nanonood ng channel natin, you know na kapag lumabas si Nine of Cups, this is a wish fulfillment card. You can now make a wish. Close your eyes, meditate. Kung gusto mong precise, concise, specific, do it. Pwede mo rin i-pause ang video now kung gusto mong mas mahaba ang wish mo because the frequency of those wishes ay nararamdaman at naririnig ng iyong spirit guides para mas mapabilis ang pagkapatupad ng mga wishes na yan. So do so because Nine of Cups here telling you, a wish is granted for you. Congratulations. In the area of your near future, meron ka namang Six of Wands, victory, congratulations. In the area of your challenge this time, you have the Justice card for July to December. In the area of your fortune, meron kang wow, Ten of Pentacles, kapirahang umaapaw for the family, for the future, for your legacy. This is something na pang matagalan. Congratulations, pag-usapan natin in detail mode yan later on. In the area of your divine advice, may Devil card ka. At ang outcome mo, pag-usapan natin later, ano kaya yan? Sabay-sabay natin bubuksan kung anong outcome mo papasok ng 2026. Okay? So, bago natin basahin ng detalyado ang bawat card mo, first, ano yung lingering energy mo in your background na magagamit mo for July to December? You have Ace of Wands. Yes, ideas. Everything is new para sa'yo. Ito yung pagkakataon na dapat meron ka mga bagong paraan, mga bagong ideas, mga bagong approach, everything is new para sa'yo. I'm hearing someone traveling, having a new house, buying a new property, or starting a new job, starting a new position sa inyo. Some of you, merong bagong sisimulan na great idea. I don't know why, maybe it's all about your passion project, mga balak mong simulan, parang gusto ko to parang light bulb moment mo ito, Scorpio. This is the right time for you to have that. Light bulb moments, new approach because alam mo, bigla mong naintindihan na old approach or old ways will not give you new results. So ngayon parang sabi ni Spirit Guides na yung mga nakasanayan mo before, hindi na siya uubra this time. Kaya magkakaroon ka talaga ng mga bagong idea, mga bagong strategy, mga bagong taktika para makuha mo at matumbok mo yung mga bagay na gusto mo makamit before the year ends. Okay? I'm hearing some of you will have a new place para mag-gym. I don't know why biglang pumasok yun. New place para magkaroon ng bagong school ang mga anak mo. Or you traveling, going from one place to the other, o kaya some of you ay ililipat ng school yung anak o ililipat na ng bahay, lilipat kayo, magka-transfer from one job to the other. Some of you living abroad or working abroad, lilipat ka na ng ibang trabaho o ibang bansa, itatry mo na sa ibang different continent or different country because parang walang-wala ka na magagawa nun sa job mo now, kaya handa ka nang lumipad at handa ka nang maghanap ng bago. Everything is new. It's time for a new beginning para sa'yo. It's time for a new way of life. Time for transformation and a time for new idea. Mga bago sa buhay mo. Ito yung mga dapat mong yakapin this July to December. I'm hearing new chapter ito. Time for new chapter for your Scorpio. Very beautiful. So pag-usapan natin ang iyong spread, ilan ang iyong major arcana sa spread mo this time? You have 1, 2, and 3. 3 major arcanas, namely Death card, the Devil card, and the Justice card. Okay, sabi ni Spirit Guides dito, parang in the transformation of your life, sa pagbabago ng buhay mo, meron ka daw dapat
baguhin, especially sa iyong sa sarili mo. Baka ito yung mga maling paniniwala mo, mga bisyo siguro to, o kaya ikaw mismo minamaliit mo yung sarili mo, kaya hindi ka makaabante o hindi ka makapag-isip ng mga makabagong paraan para ma-achieve yung mga goals na gusto mong ma-achieve. There are things na kailangan mo daw putulin. Okay? I'm hearing there are people in your life na unfair ang treatment sa'yo, whether sa trabaho, sa negosyo, o sa paligid mo, whether sa family members mo. Merong maling power dynamic. Kaya parang ikaw kailangan mo daw mag-transform kung mawala ka sa mga kadenang yan and find new ways on how to change your life, to transform your life for the better. Baka kailangan lumipat ka na ng bahay, lumipat ka na ng trabaho, maghanap ka ng better opportunity for you because everything now is not working there. Ngayon parang magkakaroon ka ng opportunity of a lifetime to change the course of your life. A redirection. Parang ito ay time for pivot. Time na for a turnaround sa buhay mo, no? So ngayon parang kakaroon ka na ng bagong landas, time for a redirection. So napakaganda para sa iyo to, Scorpio, okay? Sa pag-usapan na natin ang iyong spread, kada card in very detailed mode at the center in the core energy this July to December, sabi ng Spirit Guides mo, Scorpio, there will be transformation in your life. Transformation, pagbabago. Paglusaw ng dati, pagtanggal ng mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyo, probably I don't know, nakakita ko ng naglilinis na ng bahay, nagbabago na ng gamit sa bahay, o kaya ikaw mismo nililinis mo yung cabinet mo. Parang may urge sa'yo, Scorpio, this July to December to change something. Parang sawang-sawa ka na, gusto mo na ng bagong hangin, bagong paraan, changing your look even, o kaya yung perspective mo sa isang bagay, magbabago. Parang itong taong to akala mo mabait, yung pala hindi. Magbabago yung pananaw mo sa kanya, and magbabago din yung mga atake mo involving that person. Ano? For some, nakita ko sa trabaho na parang na-realize mo walang growth o na-realize mo hindi ka pinapahalagan o hindi ka pinapakinggan. Ngayon parang kailangan ko magkaroon ng strategy. Kailangan ko ng bagong atake, bagong paraan or new idea para magbago yung tingin nila sa akin sa trabaho, para ako yung mag-come up on top, para ako yung nasa spotlight, para makita nila yung skills ko and my value, ganyan, yung worth mo, ganyan. So, change is inevitable in your life, Scorpio. Change is something that you need. Tingnan mo, nasa ibabaw siya ng Devil card. Kasi daw kaya hindi magbago-bago ang lahat, it's because nagpapakadena ka pa doon sa mga bagay na dapat mo nang iwan o dapat mo nang i-let go. Whether, I don't know, some of you may bisyo o merong self-limiting thoughts na parang ikaw mismo dinadown mo ang sarili mo eh. At yun daw ang kailangan magbago, yun daw ang kailangan magpalit. There are also people in your life na pinuput down yung idea mo kaya hindi ka makahanap ng solusyon, para imbes sa mag-isip ka lalo kang pinanghinaan o lalo kang hindi makahanap ng magandang idea. Pero ngayon, with the Ace of Wands, God is giving you a brand new opportunity to change something for the better. Bagong simula, bagong pagkakataon, bagong idea, bagong hakbang. Kaya ikaw naman, iyakapin mo doon yung pagbabago with the Death card. Hindi pwedeng nire-resist mo yung change, Scorpio, because hindi daw makatulong sa'yo yan. Kung kailangan mo lumipat na ng ibang school, lumipat ng ibang trabaho, just to find a better footing, to find a better income, parang kailangan mo daw harapin na yun. Huwag ka daw mag-cash for less, huwag ka daw mag-settle for less, at huwag mo daw hayaan na parang lagi kang at the losing end of any deal or any negotiation. Parang ngayon, kailangan mo daw ibangon na ang sarili mo. Ipahinga mo na daw yung old self mo. Okay, Scorpio? Ipahinga mo na yung old self mo. Time na for a reroute. Time na for a redirection. Kailangan mo na daw magkaroon ng concrete action in your life. Okay? The Death card's being clarified by the Knight of Pentacles. Dalawang beses lumabas ang Knight of Pentacles here. Sabi nito, sa pagbabago mo daw, sa transformation mo, kailangan daw nagkaroon ka ng plano. Concrete plan in your part, Scorpio. Halimbawa, gusto mo nang magbago ng trabaho, kasi nakita mo sawang-sawa ka na dyan, hindi ka pinapahalagahan, parang the work and the tenure mo sa trabaho niyan takes its course already, parang tapos ka na dyan, ayaw mo na. So kailangan daw pagplanuhan mo muna kung bago ka lilipat, bago ka magkakaroon ng bagong simula. Kailangan malinaw sa isip mo yung bagong sisimulan mo. Hindi pwedeng bigla-bigla ka lang lilipat o mag-accept ka lang ng new job na hindi mo masyadong pinag-isipan o hindi mo masyadong inaral. Okay? Kailangan aralin mo daw muna yung lilipatan mo o yung gagawin mo before you make a move or before you do the transformation in your life. Kailangan buhisiin mo daw muna and take a careful step. Okay? Careful because you don't want to waste naman kasi any time.
Ayaw mo din mag-waste ng opportunity. Ayaw mo din mag-waste ng sweat and also effort, di ba? So, syempre maraming tao sa paligid mo ang nakatingin, maraming tao ang umaasa na mag-fail ka, marami yung mga tao ang handang pagchismisan ka in your every move. Kaya ngayon, dapat binubusisi mo yung transformation na gagawin mo moving forward. Kung halimbawa, balak mo ilipat ng school ang mga anak mo, pag-isipan mo ding mabuti because nakasalalay din dyan yung future nila. So, make sure the idea is clear, the opportunity that you're trying to do ay malinaw din sa'yo at buong puso mo niyayakap. Okay? In the area of what you want, you have the Knight of Pentacles here. Ngayon, gusto mo nang to take action. Parang, nakita ko dito, ready ka na eh. Ramdam mo, ready ka na eh. Parang, enough is enough na. Handa na ako umalis, handa na ako humakbang. Ano gagawin ko? Ano papakinabangan ko? Now, may readiness in your part to take action or to take a move. Pero parang sabi ni Spirit Guides, ready ka na ba talaga, Scorpio? Ready ka na ba talaga? Yun ang tanong sa'yo eh. Sa isip at puso mo, ready ka na. Pero handa ka na ba talaga? Parang meron ka pa daw dapat buhisiin. Parang hindi pa tapos. Kailangan mo pa mag-brainstorm, especially here with the Ace of Wands. Kailangan mo pang magkaroon ng confidence dyan na simulan yung pagbabago sa buhay mo with enough planning. May hearing dapat to magtanong-tanong ka muna sa lilipatan mo. Sa gagawin mo, sa pupuntahan mo, because baka meron ka pang hindi meron kang certain anticipation, may certain viewpoint ka of anong gagawin, pero yung bang viewpoint mo at anticipation mo, based ba siya sa reality o pangarap mo lang siya na aabutan mo doon? Dapat based sa realidad yung mga aasahan mo at yung mga bagay na parang na-view mo doon sa lugar na yun o sa bagay na yun. Kailangan magtanong-tanong ka daw. Hindi pwedeng aasahan mo lang yung anticipation mo sa sarili mo na magagawin mo doon. Kailangan magtanong-tanong ka, find reputable sources. Halimbawa, balak mong pumunta ng Canada, meron ka bang enough agency or tao na mapangahawakan mo na, oy, oo nga, pwede ka doon ka mag-start ng gantong job, pwede ka doon, mag-land ka doon, okay ka doon. So, kailangan may panghawakan ka doon na totoong taong magbibigay sa'yo ng tamang payo at gabay moving forward para ma-execute mo na yung plano mo. Because you can't step forward unless sure ka na at talagang gorang-gora ka na dyan sa bagay na yan. Don't make a quick movement. Sabi ni Spirit Guides, pag-isipan mo daw muna. Don't make a rush decision, Scorpio, okay? Just take time. Take it slow, steady, and pag-isipan mo munang mabuti, okay? The Knight of Pentacles being clarified by the Justice card. Yes, the truth is here. Sabi ni Spirit Guides, kailangan daw alamin mo muna yung katotohanan, buhisiin every aspect. I'm hearing your papers, baka hindi pa yan tapos. You need to light up yung mga bagay na hindi mo pa nakikita. Enlightenment is what you need this time, Scorpio, especially with the papers, with the documents. Kung nagbebenta ka ng bahay o bumibili ka ng bahay, ngayon parang sabi ni Spirit Guides, buhisiin mo muna yung papers mo. 2 beses lumabas ang Justice here. Sa what you want, saka sa challenge mo, ibig sabihin, kung ano yung gusto mo, yan din na magiging balakid sa'yo this July to December. Kaya naman, kung meron mga bagay na hakbang, dapat pag-iisipan, pag-aaralan because Justice card is all about action and consequences. Okay? Kung ano yung hakbang mo, ano kaya yung possible ending niya? Ano kaya yung possible niyang bunga or consequences nga? So sabi ni Spirit Guides, dapat pinag-aralan siya with the Knight of Pentacles. Hindi pwedeng sugod lang ng sugod, hindi pwedeng gawa lang ng gawa na hindi binubusisi, hindi pinag-aaralan because nakasalalay dito yung future mo. Nakakasalalay dito yung tenure mo sa bago mong sisimulan. So make sure na alamin mo daw yung truth with a sword here. Dapat nakabatay sa truth, nakabatay sa reality, nakabatay sa katotohanan yung mga hakbang. Okay, Scorpio? In the area of what you want, what you need rather, is a Queen of Wands. Queen of Wands, confidence. Ganun din siya with the Ace of Wands. Dapat confident ka sa idea mo, confident ka sa gagawin mo, sa posisyon, sa new life, sa new beginning, sa new approach na gagawin mo sa buhay mo moving forward. Okay? When a Queen of Wands, sabi dito, dapat, hindi mo iniisip yung sinasabi ng ibang tao. You have the enough skills, you have the enough potential para makuha mo yan. Kaya lang parang humaharang sa'yo, teka, tama ba tong idea ko? Am I too deluded? O kaya hindi ako masyadong nagsusugal sa bagay na to? Baka naman ako lang nag-iisip na magaling ako. Baka naman ako lang nag-iisip na magandang plano to. Dapat daw hindi yun ang iniisip mo. Be confident in your plans. Be confident in what you're trying to do. At yung idea mo, panindigan mo yan, ilaban mo. Nag-uugat daw yan sa tiwala sa sarili. Okay? Kung love mo yung sarili mo, nobody can turn you down. Nobody can push you down para i-delay o para harangan yung mga bagay na gusto mo. Kung enough yung trust mo sa sarili mo, ma-exude mo yan.
lalabas yan sa aura mo, and everybody will see that, and everybody will be convinced of your persuasive power, Scorpio. Ito yung pagkakataon para ilabas mo yung galing mo, tapang mo. You're very brave, you're very passionate, Scorpio. Kaya ngayon ang pagkakataon para gamitin mo yan in your advantage. Huwag mo daw pakinggan yung sinasabi ng ibang tao, that won't help. Yung opinion nila, pero ang mahalaga yung opinion mo sa sarili mo. Okay? Always think positive in everything that you're trying to do. Hindi ito yung panahon para magpakanega. Because narinig ko napakaganda ng idea mo, napakaganda ng plano mo, napakaganda ng gusto mong abutin, gusto mong detour, o gusto mong redirection in your life. Ito yung turning point ng buhay mo, kaya naman ilaban mo yan. Have the confidence to fight for this. Okay? The Queen of Wands being clarified by the Hermit card. Yes. Tukol taga sa sarili mo to, Scorpio. Parang sabi ni Spirit Guides, ang kalaban mo this time ay sarili mo. Okay? Kung ano yung mga bagay na gusto mong gawin, mga bagay na hinahanap mo sa buhay mo, tagumpay, new job, new house, paano mo susolusyonan yung problema, paano mo makakamit yung posisyon, paano mo mapapa-oo yung boss mo, paano mo makakabenta ng ganito karaming condo unit, paano ka makakabenta ng ganito kadaming bahay, ganyan. So, parang sabi ni Spirit Guides, the answer is within you. Nasa iyo lang din. Kung mahanap mo lang sa sarili mo yung kalinawan ng tiwala, at saka pananalig sa skills mo, you can conquer anything. You can achieve this new life, new opportunity in your life. Parang nakabitin siya because ikaw mismo ang haharang sa mga yan. So trust yourself, believe in the things that you want to achieve, kasi parang meron dyan sana po, sana ganyan. Alisin mo yung sana and claim it na sayo yan. Claim it that is yours. Claim the light. Spotlight is yours. Ngayon, huwag ka maghintay daw ng ibibigay sa'yo. Huwag ka daw maghintay ng, sige po, akin na yan. No, this is your turn. Time mo na ngayon. So make sure na ilaban mo yan and don't waste it. Okay? Don't waste this. Because dito, nakita ko, dito nakasalalay yung mga bagay na hinahanap mo sa life mo. Yung purpose mo. Yung mga bagay na parang, God, kailan ko pa malalaman yung ganito? Kailan ko pa ma-achieve yung ganito? Makukuha mo yan basta tapangan mo lang. Okay? Scorpio, tapangan mo. Believe in yourself, believe in your goal, and you will get it. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Nine of Cups here. Si Nine of Cups, siya yung uri na parang, hindi na ako masaya. Hindi na ako maligaya dito. Sa past mo to ha. Kaya may transformation ka eh. Ito ang naka-apekto dito. Kaya you want to transform, you want to have a new life, you want to have a new beginning with the Ace of Wands because hindi ka na maligaya sa past. Whether ito man nakaraang buwan, nakaraang taon, parang nagkakasya ka na lang o nagsusumiksik ka na lang sa isang bagay na parang alam mo hindi na yun para sa'yo. Kung job yan, na parang ang liit ang sweldo, you're waking up early, traveling early, pagod ka na sa biyahe, na pagdating doon, napaka-toxic pa ng workplace, napaka-toxic ng workmates mo, your boss, they're demanding something for you, from you, na parang hindi mo naman kayang i-deliver. So ngayon parang sayo mo, enough na, hindi na ako masaya, hindi na ako maligaya, ayoko na dito. Parang you're trying to find the happiness this time around. Kung sa relasyon mo nito, parang ayaw mo na, gusto mo ng bagong buhay, gusto mo nang mag-transform to something better. Kung hindi ka na talaga maligaya, sabi ni Spirit Guides, hindi habulin mo yung kaligayahan mo, habulin mo yung para sa'yo. This time around, parang sabi ni Spirit Guides, ramdam ko yung hindi mo gagawin yung isang bagay kung hindi ka ready, o kung hindi ka maligaya, o parang hindi ko bukal sa puso mo. Kung hindi ka naniniwala doon sa endeavor, alam ko hindi mo sisimulan. Mawawalan ka agad ng gana. Kaya ngayon parang hanapin mo doon yung passion mo, hanapin mo yung para sa'yo, hanapin mo siya na alam mo na mapapakinabangan mo for a very long time. Kasi nakikita ko na kung mag-settle ka lang for less, mag-settle ka lang sa isang trabaho o sa isang endeavor o sa isang relasyon dahil lang napilitan ka doon o dahil lang yun ay meron, nakita ko na balang araw bibitaw ka rin dyan. So, ang payo ng Spirit Guides, hanapin mo yung mag-fulfill sa'yo, hanapin mo yung magpapaligaya sa'yo na yun talagang alam mong for you and talagang magbibigay sa'yo ng satisfaction and contentment. Okay? The Nine of Cups being clarified by the Hanged Man. Yes. Like I've said kanina, ang tagal na naghintay from a past endeavor. Feeling mo walang paglago doon. Feeling mo stuck ka na. Feeling mo, teka, nagasayang ba ako ng oras dito? I'm not growing. Hindi lumalago ang sweldo ko. Hindi ako binibigyan ng assurance ng boss ko. O parang feeling mo sa family nito, stuck ka na. Wala kang sarili mong boses, hindi ka na happy, hindi ka na fulfilled. And then yun nalinawan ka biglang parang, this is not for me anymore. Ready ka na to kumawala, ready ka na bumitaw, ready ka na umalis, at ready ka na hanapin yung magfulfill sa'yo. Now, may kalakasan ka to do so. Kaya parang bigla, may mga tao sa paligid mo na, uy, bakit ayaw na niya? Bakit bigla siyang bumitaw? Agad-agad na posisyon niya sa trabaho yun, ba't ayaw na niya bigla? Parang biglang nawalan ka ng gana, nawalan ka ng purpose, nawalan ka ng buhay doon, ganun.
Kaya ngayon, naghahangad ka ng bagong buhay, bagong pag-asa, bagong way of living, and ngayon na-enlighten ka na. Alam mo na yung gagawin mo. Nagising ka na sa katotohanan na this is not making me happy anymore. I want a new life, a new beginning, a new start. And here, with the transformation na niyakap mo at enough planning na gawin yon, eto ka naman in the near future. Victory. Victory is yours. Everybody's congratulating you. Everybody's praising you. Everybody's looking at you. Ay, tinan mo sa Scorpio, oh. Nagbagong buhay siya. Naghangad siya ng something else. Something na bagay na never pa niya nakuha before. Never pa niya nakamit before, pero tinry niya. Nag-start siya with an idea. Kung halimbawa gusto mo magnegosyo, maraming tao siguro from a job, a beautiful job mo before, empleyado ka, and then sabi mo, ayoko na nito, hindi na ako masaya, gusto ko na magtayo ng sarili kong negosyo. Ayan, in the near future, yung idea lang dati ng new negosyo, new life, new beginning, you're now living that life. Matibay na negosyo, nakakapag-ipon ka, malakas ang kita, malakas ang kliyente, income mo. So nakita ko dito na you're very, very happy sa naging landas, sa naging detour sa buhay mo because victory is guaranteed in your part. Nakita ko na noong una, syempre, takot ka, tama ba to? Am I losing my mind sa direksyon na to? Kung dati empleyado ka lang, gusto mo nang magkaroon ng sarili mong negosyo, sarili mong pagkakitaan, na meron ka ng sarili mong time, sarili mong batas sa negosyo na yan, hindi ka rasunod-sunuran, pero ang daming taas ang kilay sa'yo before, pero nanalig ka dun sa idea, nagkaroon ka ng confidence to fight the idea and the dream na gusto mong gawin sa buhay mo, yung purpose na hinahanap-hanap mo, ito ka na, oh. Standing tall, fighting for this, doing this on your own, and parang nakita ko dito, yes, na-prove mo sa kanila. Time for proving yourself. And victory ay talaga namang nakuha mo this time. Congratulations. The Six of Wands being clarified by the Ace of Swords. Yes, victory talaga. Ace of Swords sa card of victory. Card of parang napagtagumpayan mo yung gera, napagtagumpayan mo yung laban. Ito ka, tinataas mo yung espada because yes, I made it, I have it. Parang ngayon, nobody can question you na. Kasi noon siguro kulang yung mga support group. Especially here sa pagdadaanan mo dito. Parang dahil hinahanap mo yung kaligayahan mo, hinahanap mo yung tamang direction for your life na may silbi, na may saysay, yun parang nakita ko, parang hinahanap mo yung may saysay ka naman, yung may saysay lahat ng ginagawa mo, na kahit pagod, kahit puyat, at least may saysay, at least para sa akin to, at least maligaya ako dito. And here, victory, dalawang victory to ha, victory is here na magbibigay sa'yo ng kalinawan moving forward. Parang hindi na ako bibitaw dito, hindi ko na to iiwanan, akin na to. Ito talaga yung life path ko. Kung halimbawa, life path mo pala ay magtayo ng sarili mong milk tea shop, ganyan. Noong una, maraming tumataas ng kilay sa'yo. Kaya mo ba yan? Marunong ka ba magnegosyo pero nilaban mo yung idea? Yan. In the near future, ang lakas-lakas ng milk tea shop mo, sobrang busy mo dyan, at malinaw sa'yo yung bawat gagawin mo. Malinaw na sa'yo yung every aspect of that negosyo, ganyan. So parang yun yung example ha. Pero nakita ko dito kung ano man yung balak mong simulan, Scorpio, na very, very passionate ka in the transformation of your life. Nakita ko na magkatagumpay ka dyan. Okay? Congratulations, Scorpio. In the area of your challenge this time from July to December, nakita ko dito challenge sa'yo is to have a time for yourself and a time for job na merong espasyo yan. Parang I'm feeling and I'm hearing yung transformation para sa buhay mo this time, nangailangan doon ng balanse from your part ha. Because nandito ka pa rin sa part na parang you have to prove yourself or you're just over compensating or overworking yourself para lang may ma-prove sa ibang tao. Nakita ko ito, sabi ni Spirit Guides, relax ka lang. Especially dalawang beses lumabas yung Knight of Pentacles dito. See? Knight of Pentacles, dalawang beses lumabas. Sabi, relax ka lang. Hinay-hinay lang. You don't need to rush things para lang may ma-prove o para lang meron na magkaroon ng magandang resulta. Sabi ni Spirit Guides, isang step lang forward muna. And then, kada step, aralin mo din ulit. Ito yung panahon for you to be smart in every step of the way. Have the clear vision of the truth sa ginagawa mo. Halimbawa, you're trying to have a new job sa ibang industriya. Halimbawa sa factory A, lilipat ka sa factory B. Kailangan daw sa gagawin mo yon, alamin mo muna yung truth sa company B. Ibig sabihin kung totoo bang paglipat mo doon, mas maalawan ang trabaho doon o mas maganda ang buhay doon, maayos ba yung pamamalakad doon, yung benefits. Kailangan daw yung truth this time, Scorpio. Alamin mo muna bago ka humakbang, bago ka umaksyon, para nakabase sa reality lahat ng step, no? Nakabase sa katotohanan yung mga bagay na tutumbukin mo because you can't just make a rush decision or a
grandeur action about something na baka yung ina-anticipate mo, hindi pala yun yung realidad na makakamit mo. Halimbawa lang to, very very bad example, pero ganito yung analogy. Halimbawa sa trabaho yun, akala mo may libreng pantry for lunch. Sabi mo, doon na lang ako kasi libre yung lunch. May libre ding snacks. Lahat doon, libre ng lafang, ganyan. So, ikaw naman, doon na lang ako magkatrabaho, at least tipid ako sa baon ko everyday para malaanan ko na ng mas malaking budget yung mga anak ko, ganyan-ganyan. So, lumipat ka agad. Hindi mo inisip na hindi pala totoo na may libreng pantry doon, na may libreng lunch, na may libreng merienda, na libre ang pagkain. Hindi pala ganun. So, parang, nagkamali ako ng step, nagkamali ako ng ano. So, parang sabi ni Spirit Guides, ganoon yung analogy, Scorpio, ha. Alamin mo daw muna yung lahat-lahat sa mga bagay na sisimulan mo, sa mga bagay na gagawin mo, para naman yung step na pupuntahan mo, alam mo agad, okay? Sinasabi rin ng Spirit Guides na in every contracts or in every papers or legal things na i-acquire mo this time na gagawin mo o kaya bubusisiin mo, kailangan daw totoo. So I'm hearing baka kasi daw malinlang ka sa iba't ibang papers o malinlang ka sa iba't ibang documents na pinapresent sa'yo. Dapat daw mabusisi yan. Halimbawa, nag-acquire ka ng bagong negosyo, tapos kausap mo na yung may-ari ng pwesto, ganyan-ganyan, binibigyan ka ng kanto kontrata, ganyan-ganyan. Kung naman pirma ka agad, pirma ka ng pirma, hindi mo muna inaaral. So make sure daw na buhisiin mo every fine print diyan sa negosyo na yan o diyan sa papers na pinipirmahan mo, okay? The Justice cards being clarified by the Knight of Wands. Yes, sabi talaga dito with the Knight of Wands, with the passion that you have, like I've said, hindi pwedeng sugod lang ng sugod, hindi pwedeng puro passion lang, okay, Scorpio? Hindi pwedeng passion lang, dapat may isip din pinapairal, hindi pwedeng laban lang ng laban o sugod lang ng sugod, dapat pinag-iisipan, dapat I don't know. Kasi with so much passion, with so much giggle and enthusiasm, parang sobrang gusto ko to maganap, gusto ko to mangyari. Nakakaligtaan mo daw tignan yung mga maliliit na detalye, okay? Make sure na sobrang excited because Knight of Wands is a very, very excited card. Tagang susugod siya because yun ang gusto niya yun ang ilalaban niya. Parang sa kabila doon nun, dapat naka-base pa rin. Alam ko, paulit-ulit na ako sinabi ko kanina, dapat naka-base sa reality. I don't know why. Maybe some of you are having this vision of sobrang fantasy land ng dapat mong gawin. Parang, magkakaroon ako ng magandang kotse, magkakaroon ako agad ng malaking bahay dito, magkakaroon ako agad ng ipon, ganyan-ganyan, makabili na ako ng gusto kong iPhone, ganyan. So parang sabi ni Spirit Guides, dapat daw yung gagawin mo at pupuntahan mo, naka-base sa reality na ito yung i-expect ko, ito yung gagawin ko, ito yung dadatnan ko, para hindi ka daw magkaroon ng expectation na sobrang taas, okay? Dapat daw naka-base sa realidad yung mga gagawin mo, para yung anticipation mo nakabase din sa realidad. Also, basahin talaga yung mga dapat basahin, okay? Aralin na dapat aralin. In the area of your fortune, you have the Ten of Pentacles here. Ten of Pentacles, wow. Nakita ko dito itong gagawin mo, ha? Itong bagong start, bagong opportunity, new idea mo. Talagang pang matagalang kita to. For the family, for you. Nakita ko na ito yung solid job, solid. Talagang victory ka dito. Dalawang victory card mo to. So, solid job, solid opportunity, solid money. Nakita ko yan, solid money for you. Ito, magaland ka talaga on a job na magagamit mo for a very long time. For 15 years, 20 years. Makakaipon ka dito. Makakabili ka ng property. Some of you, ngayon, pag-uusapan nyo na yung mga hatian nyo. I don't know why. Meron sa inyo, Scorpio, na makukuha na yung papers, yung legal papers, na nandun yung pera mo, your retirement plan, your bonuses, your money na matagal pinagkait sa'yo. Ito, nandito na. Nakita ko rito na mabubuo mo na yung negosyo na yan, yung iniisip mo, and yan mapapakinabangan mo for a very long time, hanggang kaapu-apuhan mo pa. So nakita ko rito na this is your legacy money. Okay? Legacy money mo ito. For some, I don't know why, bigla ko nakita lotto winning. So if this is something that you want to try, take your time now to tumaya. Kasi nakita ko rito kapirahang tumataginting panghabang buhay. Okay, no? This is talagang redirection for something bountiful for you and your family. Congratulations. The Ten of Pentacles being clarified by the Queen of Swords. Yes, a clear future na. Malinaw na ang future mo. Kung ano naman tong bagay na makakamit mo this time, talagang pera from a retirement na gagamitin mo for a brand new start, baka gamitin mo yan for bagong negosyo. So nakita ko ito, parang sabi ni Spirit, actionan mo. Make a concrete action on this. Gamitin mo tong pera na to na kapakipakinabang for your future.
Parang sabi, wag mong i-waste to, sayang. Kung magkakaroon ka man ng lump sum money from something, halimbawa yung asawa mo yung namatay o kaya may pera doon na inaasahan mo from your lolo or lola, inheritance ito. So sabi ng spirit guides na gamitin mo siyang mabuti ha, para sa future mo. Wag mo sayangin. Make the most out of it. And kung may kailangan kang aksyonan, wag mo hayaang natutulog daw ang pera. Okay, wag mo hayaang natutulog yung business o yung trabahong yan. Like I've said, halimbawa kung magkakaroon ka ng bagong trabaho, galingan mo Scorpio kasi nakita ko na makakaipon ka dyan. Enough yung sweldo mo dyan para magkaroon ka ng brand new start hanggang sa tumanda ka, okay? In the area for divine advice, you have the Devil card. Devil card is you still trapped. Okay? Trap ka pa rin sa mga maling paniniwala mo. It's either for yourself, baka iniisip mo mahina ka o hindi mo kakayanin o hindi pa enough ang skills mo o parang feeling mo minamaliit ka, pero yung pagmamaliit sa'yo, kayang-kaya mong labanan yan. Kayang-kaya mong mag-turn around yung power dynamics, kaya mong mag-come up on top. Parang sabi ni Spirit Guides, huwag ka na magpakadena sa mga maling paniniwala mo. Laban ka, okay? So good, laban. Don't underestimate yourself, okay? For some, iwanan na ang bisyo, iwanan na ang sugal, iwanan na ang mga procrastination mo o manyana habits mo. May mga routine ka doon na dapat baguhin. May mga tao ka rin sa paligid mo na kailangan ng tanggalin sa buhay mo. Especially here with the Queen of Swords rather. Sabi, may mga tao doon sa paligid mo na kailangan mo ng putulin ang relasyon sa kanila because moving forward, especially with your legacy money, hindi na sila makakatulong sa buhay mo. So make sure may mga friends, family members, or even relatives na parang sila yung dahilan kung bakit nahihirapan ka o kung bakit parang pagod na pagod ka o kapos na kapos ka. May mga bagay dyan o may mga relasyon o may mga sistema na kailangan mo nang baguhin o putulin para makawala ka na dun sa negativity. Okay? The Devil cards being clarified by the Page of Swords. Yes, information. Ito yung mga informasyon na kailangan mo malaman para makawala ka dito. A Page of Swords, a very, very curious card. Matalino to. Nagtatanong siya, inaalam niya mabuti, binubusisi niya. Kung may mga bagay na secret sa kanya, inaalam niya yun. Hindi siya papayag na sekreto sa kanya yun. Kung halimbawa yung pera mo, yung ipon mo, may gumagalaw pala o kaya yung mga gamit mo sa bahay, hindi mo na napanghawakan o kaya yung mga relasyon mo, may tinatago sa'yo. Ito yung pagkakataon for you to come up on light. Meron kang fire within you to really enlighten yung mga bagay na hindi mo alam, yung mga bagay na nakatago sa'yo. Sabi ni Page of Swords, ito yung pagkakataon para alamin yan. Kung may mga bagay sa trabaho na hindi mo pala alam, ikaw lang pala hindi nakakaalam about certain chismis, certain issue, parang ngayon na pagkakataon para alamin yan. You need to communicate daw with the Page of Swords. Information will come to you, ha? Information ito. Good news naman to with the Page of Swords. You will know something, a very, very valuable information na magbibigay sa iyo ng kalakasan para putulin o kalakasan para aksyonan yung isang bagay o isang tao na hindi na nakakatulong sa'yo moving forward. Okay? Magandang paalala sa'yo ng spirit guides mo yan. Alamin ang truth, buhisiin mo para alam mo yung mga bagay na dapat bitawan at dapat panghawakan pa. Okay? Ang outcome mo na napaka-intriguing, ano kaya yan? Pag-usapan natin later. But first, alamin muna natin kung ano yung mga additional messages na bigay sa'yo ng iyong spirit guides this time around sa buhay mo, Scorpio. Una-una, we have flute, disappointment in a friend or a lover. Yes, ito talaga yon. Mga devil card, meron ka malalamang information about them. Kaya siguro may disappointment about your lover or a friend or a co-worker, anybody in your circle. Okay? Another message, you have yoke, feeling tied down or frustrated. Yes, may mga frustration ka because parang injustice, meron mga kawalan ng hustisya, wala kang magawa, ganyan. So parang feeling mo naka-tie down ka dyan. Gusto mong ilaban pero wala kang magawa sa isang bagay. Kaya ngayon parang kailangan mo talagang malaman yung katotohanan about something para makaisip ka ng tamang paraan moving forward. Okay? Another message, you have needle and thread. A sincere wish will be granted. Congratulations. Pero ka daw sincere na wish o pangarap na matutupad this July to December. Congratulations. Another message, you have younger woman, dealings or relationship with a younger woman. Pwedeng anak mo tong babae or apo, pamangkin o nakababatang co-worker na kailangan mo daw asikasuhin this time. Baka meron dyang concern sa kanya na kailangan mo malaman this time. Okay? Another message, you have will, indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. Kailangan daw talaga busisi, malinaw sa isip, a clear mind, a clear idea. Hindi pwedeng gawa ka lang ng gawa o plano ka lang ng plano pero hindi masyadong binubusisi. Okay? Kailangan aimingly sa target mo. Okay? Another message from your spirit guides. Ano pa yung karagdagan nilang payo para sa'yo? Unang-una, you have younger man, dealings or relationship with a younger man. Baka mga anak mo to, younger man na younger woman, nakabatang kapatid o apo or anak na kailangan mong bigyang atensyon this time. Okay, another message, you have
carriage, a journey, either physical or mental. Meron ka daw travel, whether physical or mental. Like I've said kanina, bagong bahay, bagong buhay, bagong lugar, bagong trabaho. So yan siguro yung mga yan. So congratulations. Another message, you have lobster, financial pinch. Yes, ngayon kailangan mag-ipon, kailangan magtipid sa mga iyong pinansyal, sa iyong paggagastos o sa iyong mga income. Kailangan mo daw isipin yung iyong financial growth and also your financial independence at this time. Another message, you have crib, birth or conception of a child or enterprise. Yes, birth talaga to, bagong idea, bagong challenge, bagong trabaho. May birth daw, pwedeng anak din, birth of something new in your life. Okay? Another message, you have Tiger, doing something risky, taking a chance. Ito yung pagkakataon talaga na ilaban ng mga bago sa buhay mo. Huwag ka na matakot, ilaban mo na yan. Okay? Ito pa yung mga additional messages for you by the Divine. Ano yung karagdagang mga mensahe para sa iyo dapat malaman para sa July to December. First, you have forgiveness. I acknowledge that harboring resentments block the flow of love. So ngayon, patawarin mo na dapat patawarin. Also, forgive yourself and always start anew with the Ace of Wands. Bagong buhay, bagong pag-asa, bagong idea, okay? Another message of pride. I love myself and I see myself in everyone. Ibaba ang pride. Ngayon, kung mahal mo ang sarili mo, lagi mo daw tignan ang sarili mo sa ibang tao at kakaroon ka ng simpatya, kakaroon ka ng love and affection and care for other people, okay? Another message, you have self-esteem. Self-esteem here. I possess gifts of the soul that benefit me and others. So tatlong bagay daw na kailangan mong palakasin this time, Scorpio, from July to December. Forgiveness, matuto ka magpatawad. Pride, matutunan mo na mahalin ang ibang tao so that magkaroon ka ng malawak na pag-iisip at malawak na pangunawa sa kanila. Self-esteem, tiwala sa sarili, tiwala sa kakayanan mo para naman magawa mo at pagtagumpayan mo itong bagong simula sa buhay mo, okay? Your outcome mo from December pagpasok ng 2026, ano kaya to? 1, 2, 3. You have, wow, 7 of Cups. New doors opening up for new opportunities. Yung mga bagay na nasa isip mo lang dati ngayon, magkakaroon ka na ng opportunity na simulan yan. Meron kang bagong sisimulan this July to December na magbibigay sa iyo ng opportunity na mas malawak pang mundo, mas malawak pang mga pinto sa pagpasok ng 2026. Yakapin mo ito. Wow, new opportunity, new ways, leveling up. May sisimulan ka ngayong buwan na ito, ngayong July to December, pero pagpasok mo na bagong taon, wow, new doors. Leveling up. Wow. The Fool. Clarification. Bagong simula talaga to. Mga bagong pintong magbubukas para sa iyo. Halimbawa, ngayon balak mo magtrabaho sa gantong IT company. Pero pagpasok ng next year, may mag-offer sa iyo na mas malaking posisyon, mas malaking pintuan na parang, uy, pwede na pala ako sa Canada, pwede na pala tong credentials ko, pwede na ako doon. Ayun. Bagong start for you. So yakapin mo to. Ang tabayanan mo for the next year, magbubukas sa iyo mga bagong pinto, mga bagong opportunity na magbibigay sa iyo ng bagong simula para sa buhay mo. Wow! Scorpio, this is really a time, a turnover, a turning point sa buhay mo, a redirection. Congratulations, Scorpio. This is your rest of 2025 reading from July to December. Sa po ka nak-resonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. This has been James for James Saro PH. God bless everybody.